Praise God! Good morning po mga ka-inspire. Isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat. Sumainyo ang kapayapaan na galing sa ating Panginoon. Muli po maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. Pakihit na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Sa video pong ito ay tatalakayin natin ang palatandaan ng mga taong matalino ayon sa Biblia. Kaya samahan niyo po muli ako at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Mga palatandaan ng taong matalino ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, ang tunay na karunungan o talino ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kaalaman, kundi sa takot sa Diyos at sa paggawa ng kabutihan. Mga palatandaan ng taong matalino ayon sa Biblia. Number 1, may takot sa Diyos. Ang takot sa Panginoon ay pasibula ng karunungan at ang pagkilala sa kabanal-banalan ay kaunawaan. Kawikaan, Kabanatang 9, talatang 10. Ang taong matalino ay may paggalang at takot sa Diyos. Sinusunod ang kanyang utos at iniiwasan ang kasalanan. Ang pagkatakot sa Diyos ay hindi nangangahulugang takot tayo na parang natatakot tayo sa parusa o galit ng Diyos, kundi ito ay isang malalim na paggalang, pag-ibig at pagpapakumbaba sa Kanya. Ang pagkatakot sa Diyos ay pagkilala na Siya ang makapangyarihan, banal at karapat-dapat sambahin. Dahil dito, iniiwasan natin ang paggawa ng kasalanan dahil ayaw nating masaktan ang Diyos na ating minamahal. Ang taong may pagkatakot sa Diyos ay namumuhay ng may kabanalan, karunungan at katapatan dahil nais niyang sundin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng oras. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pagkilala at paggalang sa Diyos. Kapag may pagkatakot tayo sa Kanya, nagiging maayos ating pag-iisip, kilos at pamumuhay. Number 2, ang taong matalino ay marunong makinig at tumanggap ng payo. Ang matalinong tao ay nakikinig sa turo at nadadagdagan ang kanyang kaalaman. Kawikaan, Kabanatang 1, talatang 5. Hindi siya nagmamarunong, marunong siyang makinig, magpakumbaba at tumatanggap ng payo mula sa iba. Ayon sa unang Samuel, Kabanatang 3, talatang 10, nagsalita ang Panginoon at sinabi ni Samuel, "Magsalita ka, Panginoon, makikinig ang iyong lingkod." Tulad ni Samuel, ang taong handang makinig sa Diyos ay handa ring sundin ang kanyang kalooban. Ang pakikinig at pagtanggap ng payo ay hindi kahinaan, kundi tanda ng tunay na pananampalataya at kababaang loob. Ang taong marunong makinig ay hindi agad nagsasalita o nagagalit. Sa halip, siya ay nagsisikap munang maunawaan ang sitwasyon o ang damdamin ng iba. Ito ang tunay na tanda ng karunungan at kababaang loob. Number 3, ang taong matalino ay pinipili ang tamang salita. Ang dila ng matalino ay nagbibigay ng mabuting payo, ngunit ang bibig ng mangmang ay nagbubulid sa kamatayan. Kawikaan, Kabanatang 15, talatang 2. Ang taong matalino ay maingat magsalita, hindi basta-basta nagsasalita ng makasasakit o walang kabuluhan. Tandaan natin, ang mga salitang lumalabas sa ating bibig ay may kakayang magbigay buhay o manakit. Kaya't mahalaga na piliin natin ang ating mga salita upang magdala ito ng kabutihan, hindi ng kasamaan.
Ayon kay San Mateo, Kabanatang 12, talatang 34, sapagkat kung ano ang laman ng puso, iyon ang sinasabi ng bibig. Kung puno ng pagmamahal at kabutihan ang ating puso, mabubuting salita rin ang lalabas. Kaya't hindi lang bibig ang dapat bantayan, kundi ang puso at kalooban. Ang pagpili ng salita ay tanda ng kababaang loob at pag-ibig. Ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanatang 4, talatang 29, huwag hayaang may masamang salitang lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ng iba. Ang taong marunong pumili ng salita ay nagmamalasakit sa damdamin ng pinipili niyang maging instrumento ng kapayapaan at kabutihan, hindi ng alitan o paninira. Number 4, ang taong matalino ay mapagpakumbaba. Bago ang karangalan ay nauuna ang kababaang loob. Kawikaan, Kabanatang 15, talatang 33. Alam ng taong matalino na lahat ng tagumpay at karunungan ay galing sa Diyos, kaya siya ay hindi nagmamataas. Ang kababaang loob ay isa sa pinakamahalagang bertud ng pananampalatayang Kristiyano. Ang kababaang loob ay ang pagtanggap ng ating kahinaan at pagtitiwala sa Diyos. Ito ay hindi pagpapakababa sa sarili, kundi pagkilala na ang lahat ng ating tagumpay ay galing sa Diyos. Ayon sa CCC, Catechism of the Catholic Church, number 2559. Ang kababaang loob ay ang pundasyon ng panalangin. Ang tao na mapagpakumbaba ay alam na siya ay nilalang ng Diyos at ang lahat ay galing sa Kanya. Ang kababaang loob ni Jesus ay ang puso ng ating kaligtasan. Ipinakita niya na ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod, hindi sa pagmamataas. Number 5. Ang taong matalino ay nagsasagawa ng mabuti at matuwid. Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya ito sa mabuting pamumuhay at mahinahong gawa. Santiago, Kabanatang 3, talatang 13. Ang karunungan ay nakikita hindi lang sa salita, kundi sa gawa at sa mabuting asal at kababaang loob. Number 6. Ang taong matalino ay nagpapakababa sa kalooban ng Diyos. Sa halip sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, tayo ay mabubuhay at gagawa nito o noon. Santiago, Kabanatang 4, talatang 15. Ang taong matalino ay nagtitiwala sa plano ng Diyos, hindi sa sariling karunungan. Manalangin tayo. Panginoon, Diyos ng karunungan at liwanag, nagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo. Ibigay mo po nawa sa akin ang karunungang nagmumula sa iyo, upang sa bawat desisyon, salita at gawa ay masunod ko ang iyong kalooban. Tulungan mo po akong makilala ang mabuti sa masama at piliin palagi ang landas ng katotohanan. Naway gamitin ko ang karunungang ito para sa paglilingkod sa iyo at sa kapwa, hindi para sa aking sariling kapurihan. Espiritu Santo, liwanagan mo ang aking isip, patatagin ang aking puso at gabayan ako sa lahat ng panahon. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Shout out, Lorly Noblezada and family, Nelgel channel. Rommel Palma, Ernie Miranda and family. Felix Talite and family, Rhea Kyong and family.
Praise God, maraming salamat po muli sa inyong suporta sa ating channel. Pakishare na rin po ng ating mga video sa ating mga kaibigan, kapamilya. Kung gusto niyo po na mapasama sa ating susunod na shoutout, just type #ka-inspire. Thank you and God bless.